Hindi. Hindi maaari. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na umalinggaw sa isipan ni Celestina Reyes, isang malamig na takot na gumapang mula sa kanyang batok pababa sa kanyang gulugod. Ang tunog ng oven timer na naghuhudyat na luto na ang panibagong batch ng ensaymada ay tila nanggagaling sa napakalayong lugar. Maging ang matamis na amoy ng tinunaw na mantikilya at asukal na karaniwang nagpapangiti sa kanya ay tila lason na sumasakal sa kanyang paghinga. Ang anak niya. Ang kanyang si Aya. Ang kanyang mundo. Ang tanging dahilan kung bakit siya bumabangon sa umaga at nagtitiis sa lahat ng pagod ay nasa bingit ng isang panganib na 8 taon niyang maingat na iniiwasan. Isang kamay ang marahang pumatong sa kanyang balikat. Tina, para sa ikabubuti niya ito. Ang boses ni Marco, ang kanyang matalik na kaibigan, ay puno ng sinseridad. Ngunit para kay Tina, ang mga salita nito ay parang mga patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Hinarap niya ito, at ang ngiti na laging nakalaan para sa kaibigan ay napalitan ng isang ekspresyong puno ng pagkabalisa at hindi maipaliwanag na pait. Anong alam mo sa ikabubuti niya, Marco? Anong alam mo sa mundong gusto mong ipasok sa kanya? Kanina lang, ang lahat ay payapa. Ang umaga ay nagsimula tulad ng dati sa ang munting tinapay, ang maliit na panaderya ni Tina sa isang tahimik na sulok ng Quezon City. Ang lugar ay simple lamang, ilang mesang kahoy, mga pader na may kulay pastel, at isang salaming estante kung saan nakahilera ang mga bagong lutong pandesal, Spanish bread, at ang paborito ng lahat, ang kanyang special cheese ensaymada. Nakaupo siya sa kanyang pwesto sa likod ng counter, ang kanyang noo ay nakakunot habang tinititigan ang ledger. Ang mga numero ay tila sumasayaw sa kanyang paningin, isang masalimuot na sayaw ng kita at gastusin. Sa tabi ng ledger ay ang isang maliit na bunton ng mga bill, Meralco, Maynilad, ang buwanang upa sa pwesto. Napabuntong hininga siya. Sapat lang ang kinikita niya para itaguyod ang kanilang dalawa ni Aya, para sa pagkain, sa pag-aaral ng bata, at sa mga bayarin. Walang sobra, walang luho. Ngunit para sa kanya, sapat na iyon. Ang isang simpleng buhay, isang ligtas na buhay, iyon ang tanging hiling niya para sa kanyang anak. Mama! Mama, tingnan mo po. Ang masiglang tinig ni Aurora, o Aya para sa mga malapit sa kanya, ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Isang 7 taong gulang na anghel na may mahabang buhok na itim at mga matang kumikinang sa tuwa ang tumakbo palapit sa kanya. Sa kamay nito ay isang papel na may drawing. Ano iyan, anak? Tanong ni Tina, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa umagang iyon. Ipinakita ni Aya ang kanyang obra maestra. Isang stick figure ng isang lalaki na may hawak na parang espada at nakatayo sa ibabaw ng isang bundok. Si Leo Castillo po. Tinalo niya po yung masamang dragon sa palabas niya kagabi. Naramdaman ni Tina ang isang pamilyar na pagkirot sa kanyang puso. Si Leo Castillo. Ang nag-iisang Gabriel Gabe Serrano sa tunay na buhay. Ang pinakasikat na aktor ng kanyang henerasyon. Ang hari ng takilya. Ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili. At ang ama ng batang nasa harapan niya ngayon. Pilit niyang pinanatili ang ngiti. Wow, ang galing naman ng baby ko. Kamukhang-kamukha nga niya. Isang kasinungalingan. Ang drawing ni Aya ay malayo sa perpektong mukha ni Gebe na laging laman ng mga magazine at billboard. Ngunit sa mga mata ng isang anak na humahanga, ang kanyang idolo ay isang bayani. Mama, pag lumaki po ako, gusto ko rin po maging artista. Para makasama ko po si Sergio sa pelikula, sabi ni Aya, ang mga mata ay nagniningning sa pangarap. Doon, naramdaman muli ni Tina ang takot. Isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang puso. Anak, mahirap ang buhay artista. Mas masaya dito sa bakery, di ba? Marami tayong masarap na tinapay. Ang pagkadismaya sa mukha ni Aya ay mabilis na napalitan ng pagkislap ng mga mata nang marinig ang tunog ng maliit na kampana sa pinto ng panaderya. Tito Marco. Pumasok si Marco Santos, isang matangkad na lalaki na may maamong ngiti. May-ari siya ng isang coffee shop sa malapit at ang pinakamalapit na kaibigan ni Tina. Sa mga mata ni Aya, si Marco ang pinakamalapit na bagay sa isang ama. Good morning, aking prinsesa. Bati ni Marco, at mula sa kanyang likuran ay inilabas niya ang 2 tangkay ng rosas. Isang pula para kay Tina, at isang pink para kay Aya. Ito ang kanyang lingguhang ritual.
Salamat po, Tito Marco, masayang sabi ni Aya, sabay yakap sa binti ng lalaki. Walang anuman, mahal na prinsesa, sagot ni Marco, ginugulo ang buhok ng bata. Ibinaling niya ang tingin kay Tina at iniabot ang pulang rosas. Para sa reyna ng panaderyang ito. Tinanggap iyon ni Tina, isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa kanyang mga pisngi. Nag-abala ka pa, Marco. Alam mo namang hindi mo kailangang gawin ito. Alam ko. Pero gusto ko, simpleng sagot nito, at sa mga mata niya, nakita ni Tina ang isang damdamin na matagal na niyang pinipiling huwag pansinin. Isang pagtingin na higit pa sa pagkakaibigan. Pagkatapos ng ilang minutong kwentuhan at paglalaro kay Aya, pinakiusapan ni Marco ang bata na mag-drawing muna sa isang mesa habang may mahalaga siyang sasabihin sa mama nito. Nang silang dalawa na lang ang naiwan sa counter, nawala ang ngiti sa mukha ni Marco at napalitan ito ng kaba. Tina, panimula niya, ang kanyang boses ay maseryoso na ngayon. May ginawa akong isang bagay. Sana lang ay huwag kang magagalit. Kumunot ang noo ni Tina. Ano iyon? Huminga ng malalim si Marco. Alam mo yung bagong pelikula ni Leo Castillejo? Yung ang aking bituin? Naghahanap sila ng batang aktres para gumanap na anak niya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Tina. Hindi niya gusto ang direksyon ng usapang ito. O, anong kinalaman natin dyan? Nakita ko kasi kung gaano kahilig si Aya sa kanya. At alam nating pareho na may talento ang bata, Tina. Mahusay siyang umarte sa mga school play niya, paliwanag ni Marco, tila sinusubukang ihanda si Tina para sa sasabihin. Kaya kumuha ako ng litrato niya at ipinasa ko ang profile niya sa online audition. At doon, gumuho ang mundo ni Tina. Ang init na dala ng pagbisita ni Marco ay biglang napalitan ng nanunuot na lamig. Ang pulang rosa sa kanyang kamay ay tila naging tinik na tumusok sa kanyang palad. Ito ang nagdala sa kanila sa kasalukuyang sandali. Si Tina, nakatayo na ngayon, ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng counter. Si Marco, nakatayo sa harapan niya, puno ng pagsisisi, ngunit naninindigan sa kanyang ginawa. Paano mo nagawa sa akin to, Marco? Nanginginig ang boses ni Tina. Hindi ito galit na sumisigaw, kundi isang galit na bumubulong, isang tipo ng galit na mas nakakatakot dahil ito ay nagmumula sa takot. Alam mong ayaw kong mapalapit si Aya sa mundong iyan. Alam mo ang lahat ng pinagdaanan ko. Hindi ko alam ang lahat, Tina. Dahil hindi mo sinasabi sa akin ang lahat, ganti ni Marco, ang boses ay tumaas na rin. Ang alam ko lang, 8 taon ka nang nagtatago. 8 taon mong ipinagkakait kay Aya ang isang bagay na maaaring maging katuparan ng pangarap niya. Dahil saan? Dahil sa isang lalaking iniwan ka? Hindi niya ako iniwan. Ako ang nang-iwan. Ang mga salitang iyon ay gustong isigaw ni Tina, ngunit nanatili itong nakakulong sa kanyang lalamunan, kasama ng iba pang mga lihim. Paano niya ipapaliwanag ang tungkol kay Victoria Madrigal, ang demonyong nag-aanyong anghel na manager ni Gabe? Paano niya ikukwento ang pagbabanta na sisirain nito ang buhay at karera ni Gabi kung hindi siya lalayo? Paano niya aaminin na ang pag-alis niya ay hindi isang akto ng kaduwagan, kundi isang akto ng pinakadakilang pag-ibig na kaya niyang ibigay? Hindi niya kaya. Ang mga lihim na iyon ay masyadong mabigat, masyadong mapanganib. Hindi mo naiintindihan, halos pabulong niyang sabi, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Hindi lang ito tungkol sa pangarap, Marco. Tungkol ito sa kaligtasan niya. Ang mundong iyon kakainin nito si Aya ng buo. Sisirain siya nito, tulad ng muntik na nitong pagsira sa akin. Nakita ni Marco ang sakit sa mga mata ng kaibigan. Ang kanyang galit ay napalitan ng pag-aalala. Tina, sorry. Hindi ko sinasadya. Ang gusto ko lang ay maging masaya si Aya. Kung gusto mong maging masaya si Aya, hayaan mo siya sa simpleng buhay na ibinibigay ko sa kanya, mariing sabi ni Tina, pinupunasan ang isang takas na luha. Kanselahin mo ang pinasa mong profile. Tawagan mo sila. Sabihin mong nagkamali ka. Gawin mo ang lahat, Marco. Pakiusap. Kanselahin mo iyon. Ngayon din ni. Ang bigat sa kanyang mga salita ay sapat na para tumango si Marco, kahit na may pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Walang imik siyang tumalikod, kinuha ang cellphone mula sa bulsa, at lumabas ng panaderya, iniwan si Tina sa gitna ng matamis na amoy ng tinapay at ng mapait na lasa ng takot.
Napasandal si Tina sa counter, hinahabol ang kanyang hininga. Napapikit siya ng mariin. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana walang nakapansin. Sana. Nagdasal siya sa lahat ng santo na kilala niya na sana ang munting profile ng kanyang anak ay isa lamang sa libu-libong ipinasa at malibing na salimot. Ang kailangan lang niya ay bumalik sa dati. Sa kanilang tahimik, payapa at ligtas na mundo. Ilang minuto siyang nanatiling nakapikit, pinapakalma ang sarili. Nang sa wakas ay nagawa niyang huminga ng normal, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang cellphone na nakapatong sa ledger, balak na i-text si Marco para siguraduhing nagawa na nito ang pinapagawa niya. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, isang notification ang umilaw sa screen. Isang bagong email. Mula sa isang address na hindi pamilyar. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang pinipindot ito. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok nang mabasa niya ang linya ng paksa, ang mga salitang magiging simula ng kanyang pinakamatinding bangungot. Subject, Invitation, Callback Audition for Aurora Reyes, ang aking Between Film Project. Ang cellphone ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na kamay, lumikha ng isang malakas na kalabog nang bumagsak ito sa sementadong sahig. Ngunit hindi ito narinig ni Tina. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng kanyang puso at ang mga salitang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan, isang sumpa na hindi na niya matatakasan. Huli na ang lahat. Ang karangyaan ay may sariling uri ng katahimikan. Ito ang natutunan ni Gabriel Serrano sa loob ng halos isang dekada sa tuktok ng kanyang karera. Ito ay isang katahimikan na hindi payapa, kundi isang katahimikang hungkag. Isang katahimikang bumabalot sa kanyang penthouse unit na mailawak na 300 metro kwadrado, kung saan ang bawat muebles ay sigaw ng yaman at ang bawat bintana ay nag-aalok ng perpektong tanawin ng kumikinang na syudad sa ibaba. Mula sa kanyang kinatatayuan sa tabi ng floor-to-ceiling glass window, ang mga ilaw ng Metro Manila ay parang mga hiyas na isinaboy sa isang malawak na itim na tela. Milyon-milyong buhay, milyon-milyong kwento. At narito siya, sa itaas ng lahat, ngunit pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong kalawakan. Dahan-dahan niyang inikot ang mamahaling whiskey sa kanyang kristal na baso. Ang yelo ay marahang tumunog, ang tanging ingay na pumupunit sa nakabibinging kawalan sa kanyang paligid. Sa ibabaw ng kanyang marmol na mesa ay nakalatag ang isang itim na leather-bound script. Ang titulo ay naka-emboss sa pilak na mga letra, ang aking bituin. Ito ang kanyang susunod na malaking proyekto, isang pelikulang inaasahan ng lahat na muling babasag sa takilya. Isang kwento tungkol sa isang ama na nawalay sa kanyang anak at gagawin ang lahat upang mahanap ito. Isang kwentong puno ng puso at emosyon. Isang kwentong hindi niya maramdaman. Napabuntong hininga si Gabe. Ibinaba niya ang baso at kinuha ang script. Binasa niya muli ang isang linya ng karakter niyang si Mateo. Paano mo hahanapin ang isang bagay na hindi mo alam na nawawala sa iyo? Isang pamilyar na kirot ang kumurot sa kanyang dibdib. Isinara niya ang script at iminasahe ang kanyang sentido. Ilang linggo na siyang pabalik-balik sa mga linyang iyon, sinusubukang hanapin ang tamang emosyon, ang tamang koneksyon. Ngunit tila may isang pader sa pagitan niya at ng karakter. Paano niya gagampanan ang papel ng isang ama na puno ng pagmamahal at pangulila, kung ang sarili niyang puso ay matagal ng manhid? Ang tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pumasok ang kanyang manager, si Victoria Madrigal. Isang babaeng nasa mga huling taon ng 40, laging nakaporma na kasuotan, at may tindig na nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Ang bawat kilos niya ay kalkulado, ang bawat salita ay may bigat. Siya ang arkitekto ng imperyong tinatawag na Leo Castillejo. Gabriel, you look tired, sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalala, kundi isang simpleng obserbasyon. Lumapit siya at kinuha ang script mula sa mesa. Hindi mo pa rin ba mahanap ang kiliti ni Mateo? I'm trying, Victoria, sagot ni Gebe, ang kanyang boses ay pagod. Trying isn't good enough, diretsong sabi ni Victoria, ang kanyang mga mata ay matalim. This film is our biggest investment for the year. The endorsements tied to this project alone are worth 9 figures. We cannot afford mediocrity. The public expects a heartfelt performance. They expect Leo Castillejo to make them tearful. Napatiimbagang si Gabe. Hindi ako isang makina, Victoria,
na kapag pinindot mo ang iyak buton ay iyak na lang. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Victoria. You are not machine, Gabriel. You are a product. A very successful, very expensive product. And I am here to make sure that product does not depreciate in value. Ibinaba niya muli ang script. Humanap ka ng inspirasyon. Magbasa ka ng libro. Manood ka ng mga lumang pelikula. Do whatever it takes. The first day of shooting is in 3 weeks. Walang imik na tumango si Gabe. Alam niyang walang saysay ang pakikipagtalo. Si Victoria ang laging nananalo. Bago umalis, may idinugtong pa ito. Ye saw the way, the casting director sent the final audition reels for the role of your daughter. Nasa home theater mo na. They need your final say Yesai tomorrow. Huwag mong kalimutan. At sa isang iglap, nag-iisa na naman si Gebe sa kanyang malawak at tahimik na kaharian. Lumakad siya patungo sa kanyang kwarto, ngunit sa halip na dumiretso sa home theater, binuksan niya ang isang drawer sa kanyang bedside table. Mula sa ilalim ng mga papeles at dokumento, kinuha niya ang isang lumang leather na wallet, isang wallet na hindi na niya ginagamit, ngunit hindi niya kayang itapon. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa likod ng isang maliit na plastic window, naroon ang isang kupas at lukot na litrato. Isang litrato ng isang mas batang bersyon ng kanyang sarili, nakangiti ng malapad, katabi ang isang babaeng may pinakamaliwanag na mga mata na nakita niya sa buong buhay niya. Si Celestina. Si Tina. Kinuha niya ito noong unang beses silang magpunta sa La Union. Ang hangin ay maalat, ang buhok nito'y isinasayaw ng hangin, at ang tawa nito'y mas masarap pakinggan kaysa sa alon ng dagat. Sa sandaling iyon, ang mundo niya ay perpekto. Simple. Totoo. Bago pa ang kasikatan, bago ang mga kontrata, bago si Leo Castillejo. 8 taon na. Isang bulong sa kanyang isipan. Nasaan ka na, Tina? Bakit? Ang tanong na iyon ay 8 taon na niyang bitbit. Isang araw, mahal na mahal siya nito. Kinabukasan, wala na ito. Naglaho na parang bula. Ang tanging iniwan ay isang maikling sulat na nagsasabing hindi na siya nito mahal, na pinili nito ang sarili nito. Isang sugat na hindi kailanman naghilom. Maingat niyang ibinalik ang litrato sa wallet at isinilid pabalik sa drawer. Isang lihim na ritual na nagpapaalala sa kanya ng sakit at ng taong minsan ay nagparamdam sa kanya na siya ay sapat na, kahit wala pa siyang pangalan. Upang takasan ang mga alaala, pinilit niyang ituon ang pansin sa trabaho. Pumasok siya sa kanyang private home theater, isang silid na may malaking screen at mga upuang tila galing sa isang totoong sinehan. Sa isang pindot ng remote, umilaw ang screen. Audition reels, ang aking bituin role, mayad. Isa-isang lumabas ang mga mukha ng mga batang babae sa malaking screen. Ang ilan ay malinaw na produkto ng mga acting workshop, ang kanilang pag-iyak ay kalkulado, ang kanilang mga ngiti ay ensayado. May isang batang partikular na mahusay, ang kanyang timing ay perpekto, ang kanyang pagbigkas ng mga linya ay malinaw. Ngunit para kay Gebe, lahat sila ay pare-pareho. Mga aktor na gumaganap. Walang kaluluwa. Walang katotohanan. Napabuntong hininga siya at pinindot ang fast-forward button. Dumaan ang mukha ng ika-5, ika-6, ika-7 bata. Pagod na niyang iminasahe ang kanyang mga mata. Siguro ay pipili na lang siya ng isa, kahit sino. Siguro ang batang magaling sa teknikal na aspeto. Iyon ang pinakalohikal na desisyon. Iyon ang gagawin ni Victoria. Nasa kalagitnaan na siya ng pag-abot sa remote para patayin ang palabas ng isang bagong mukha ang lumitaw sa screen. Natigilan siya. Hindi ito ang pinakamagandang bata sa mga nag-audition. Hindi rin ito ang pinakapropesyonal. Simple lang ang suot nito, isang dilaw na bestida na halatang hindi mamahalin. Ang buhok nito ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Ngunit may kakaiba sa kanya. May kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi ito kumikinang dahil sa ambisyon, kundi dahil sa isang uri ng dalisay na sinseridad. Pinindot niya ang play. Ang pangalan sa ibaba ng screen ay Aurora Reyes, 7. Sa video, nakaupo ang bata sa isang silya, kinakausap ang isang off-camera. Okay, Aurora, sabi ng boses. Ang papa mo ay matagal nang nawala. Ngayon, kaharap mo na siya.
Anong sasabihin mo? Napanood ni Gabi ang bata na yumuko. Pinaglaruan nito ang lailayan ng kanyang bestida, isang kilos na puno ng nerbiyos at pag-aalinlangan. Hindi ito nagsalita ka. Sa loob ng ilang segundong katahimikan na iyon, naramdaman ni Gabi na napaupo siya ng tuwid. Ang lahat ng pagod at pagkainip na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding pag-aabang. Pagkatapos, dahan-dahan, itinaas ng bata ang kanyang ulo. At doon, nakita ni Gabi ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang mga mata ng bata. Nagsimula itong mamasa, hindi isang pilit na pag-iyak na karaniwan sa mga audition, kundi isang unti-unting pamumuo ng mga luha na nagmula sa isang lugar na totoo. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig. Nang sa wakas ay nagsalita ito, ang kanyang boses ay hindi malakas. Isa itong bulong, halos hangin lamang, ngunit puno ng bigat ng 1,000 taon ng paghihintay. Saan-saan ka po galing? Isang simpleng tanong. Ngunit sa paraan ng pagkakasabi nito, sa sakit at pag-asa na nakapaloob sa bawat pantig, naramdaman ni Gabi ang isang malakas na pagyanig sa kanyang kaluluwa. Tila isang kidlat ang tumama sa manhid niyang puso, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang muli itong tumibok, isang masakit, malakas, at hindi mapakaling tibok. Tapos na ang eksena. Bumalik sa itim ang screen. Ngunit si Gabi ay nanatiling nakatitig dito, hindi makagalaw. Pinindot niya ang rewind button. Pinanood niya ulit. Saan-saan ka po galing? Pinindot niya muli ang rewind. At muli. At muli. Sa bawat pag-ulit, may bago siyang napapansin. Ang paraan ng pagtagilid ng ulo ng bata bago ito magsalita. Ang munting pag-ismid ng kanyang labi kapag nag-iisip. Mga kilos na pamilyar. Mga kilos na tila bakas ng isang multo mula sa kanyang kahapon. Mayroong isang bagay sa mga matang iyon. Isang kislap ng katatagan sa gitna ng kalungkutan. Isang kislap na minsan na niyang nakita sa mga mata ng ibang tao, sa ibang panahon. Tina! Ang pangalan ay dumaan sa kanyang isipan na parang isang hangin. Mabilis niya itong iwinaksi. Impossible. Isang pagkakataon lamang. Ngunit ang pakiramdam ay hindi nawala. Ang koneksyon. Hindi ito ordinaryong pag-arte. Ang ibang mga bata ay nag-aartista. Ang batang ito, si Aurora Reyes, ay tila humuhugot mula sa isang balon ng totoong emosyon. Isang emosyon na hindi dapat taglayin ng isang 7 taong gulang. Tumayo si Gabi, ang kanyang isipan ay nagliliyab sa mga tanong. Sino ang batang ito? Saan ito nanggaling? Bakit pakiramdam niya ay kilala niya ito, kahit ngayon niya lang ito nakita? Hindi ito ang pagpili na gagawin ni Victoria. Pipiliin ni Victoria ang batang mas pulido, ang batang mas madaling idirehe. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Sa sandaling ito, hindi na si Leo Castillejo, ang produkto, ang nag-iisip. Si Gabriel, ang tao, ang nagdedesisyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa mesa, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, isang bagay na ikinagulat niya. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact at pinindot ang pangalan ng direktor ng pelikula. Sumagot ito sa 2nd ring. Leo! Napatawag ka? May napili ka na ba? Tumingin si Gabe sa naka-freeze na imahe ni Aurora Reyes sa screen. Ang mga mata nito ay tila nakatitig pabalik sa kanya, nagtatanong, naghihintay. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang dibdib, isang desisyong hindi nakabatay sa lohika, kundi sa isang hindi maipaliwanag na silakbo ng damdamin. Direk, sabi ni Gabe, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng otoridad at hindi matitinag na desisyon. I want to see this child in person. Sino sa kanila? Si. Pinutol ni Gabe ang sasabihin ng direktor. Hindi na kailangan pang banggitin ang ibang pangalan. Arrange a special callback, utos niya. Just her. 2 gabi. 48 oras ng pag-aalala na unti-unting kumakain sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. 2 gabing walang tulog, kung saan ang tanging kasama ni Tina ay ang paulit-ulit na pag-ikot ng kanyang isipan, isang marahas na ipu-ipo ng mga paano kung at sana hindi na lang. Ang email ay nanatiling hindi nabubuksan sa kanyang inbox, isang digital na bomba na naghihintay na pasabugin ang tahimik na mundong maingat niyang itinayo. Sinubukan niyang baliwalain ito.
Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na isa lamang itong pagkakamali, isang clerical error na itatama rin ang tadhana. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi ito pagkakamali. Ito ay ang simula ng katapusan. Nakiusap siya kay Marco na bawiin ang audition, ngunit huli na. Ang video ay naipadala na. Ang profile ni Aya ay nakapasok na sa sistema. Hindi ko na kontrolado, Tina, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng pagsisisi. Nasa kamay na nila. At ngayon, ang araw ng callback ay dumating. Nakatayo si Tina sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang sariling refleksyon. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog sa ilalim, bunga ng kakulangan sa tulog. Ang kanyang mukha ay maputla. Mukha siyang isang taong papunta sa isang bitayan, hindi sa isang audition. May plano ako, sabi niya sa sarili, sinusubukang palakasin ang kanyang loob. Hindi ko sasaktan si Aya. Hindi ko owasakin ang pangarap niya. Pero kailangan kong siguraduhin na hindi siya makukuha. Kailangan kong protektahan siya. Ang plano ay simple ngunit masakit. Sa biyahe papunta roon, kakausapin niya si Aya. Sasabihin niyang pagod na ang mga direktor, na kailangan niyang lakasan ang boses niya ng sobra-sobra, na kailangan niyang maging masaya kahit malungkot ang eksena. Mga maliliit na sabotahe na gagawin niyang parang mga payo ng isang mapagmahal na ina. Sasabihin niyang ang pag-arte ay dapat laging malaki at enggrande. Sapat na iyon para makita ng mga direktor na ang bata ay hindi natural, na hindi ito marunong sumunod sa direksyon. Ito ay isang uri ng panlilinlang na nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig, ngunit para sa kaligtasan ni Aya, handa niyang lunukin ang anumang pait. Mama, handa na po ako. Ang masayang tinig ni Aya mula sa sala ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Lumabas siya ng kwarto at nakita ang kanyang anak, nakasuot ng paborito nitong asul na bestida. Ang buhok ay maayos na nakatali, at ang mga mata ay nagniningning sa excitement. Sa tabi niya ay ang isang maliit na backpack na naglalaman ng kanyang bote ng tubig at ilang piraso ng biskwit. Ang ganda-ganda naman ng prinsesa ko, sabi ni Tina, isang pilit na ngiti ang isinukli sa kislap sa mga mata ng anak. Lumuhod siya para magkapantay sila. Anak, makinig ka kay mama, ha? Sa audition mamaya, gusto ng mga direktor yung malalakas ang boses. Kahit anong sabihin nila, dapat laging masaya ka, okay? Ipakita mo sa kanila kung gaano ka kasigla. Tumingala si Aya, bahagyang nakakunot ang noo. Pero mama, sa school play po natin, sabi ni teacher, dapat daw po nararamdaman yung sinasabi. Kung malungkot po, dapat malungkot din. Naramdaman ni Tina ang isang tusok ng konsensya. Ang kanyang anak ay mas matalino kaysa sa inaakala niya. Iba ito, anak. Sa totoong pelikula, mas gusto nila yung masigla. Maniwala ka kay mama. Tumango si Aya, kahit na may bahid ng pagkalito sa kanyang mukha. Sige po, mama. Sa loob ng taxi, habang binabaybay nila ang kahabaan ng EDSA, ang puso ni Tina ay parang nakikipagkarera. Bawat metro na inuusad ng sasakyan ay isang hakbang palapit sa panganib. Bawat gusaling na dadaanan ay tila mga anino ng nakaraan. Nakikita niya ang mukha ni Gabi sa mga higanting billboard, nakangiti, perpekto, isang Diyos sa mata ng publiko. Isang estranghero sa sarili niyang anak. Pagdating nila sa studio, sinalubong sila ng isang ingay at abalang hindi sanay si Tina. May mga taong nagtatakbuhan, may mga kable na nakakalat sa sahig, at may mga malalaking ilaw na nakatutok sa kung saan. Ang amoy ng alikabok at artipisyal na usok ay pumuno sa hangin. Ito ang mundo na 8 taon na niyang tinalikuran. Ang mundo na muntik nang lumamon sa kanya. Isang babaeng may hawak na clipboard ang sumalubong sa kanila. Miss Celestina Reyes? Para kay Aurora. Tumango si Tina, ang kanyang lalamunan ay tuyo. Doon po kayo sa waiting area. Tatawagin na lang po namin siya, sabi ng babae, sabay turo sa isang hilera ng mga upuan sa isang sulok. Umupo sila ni Aya. Habang naghihintay, naramdaman ni Tina ang mga titig ng ibang mga ina. Mga titig na mapanuri, mapagkumpetensya. Nakita niya ang mga batang kasabayan ni Aya, ang ilan ay nagmememorya ng script, ang iba ay kinakausap ng kanilang mga stage mother na puno ng bilin. Biglang nakaramdam si Tina ng awa para sa kanila. At takot para sa sarili niya. Napatingin siya sa paligid. Ang bawat sulok ng studio ay nagpapaalala sa kanya ng isang bagay.
Dito niya unang nakilala si Gebe, noong isa pa lamang itong extra at siya na may isang production assistant na nangangarap maging manunulat. Sa coffee machine sa dulo ng pasilyo sila unang nag-usap. Sa hagdanang iyon sila unang naghalikan, palihim, malayo sa mata ng lahat. Ang mga alaala ay parang mga multo na humahabol sa kanya. At pagkatapos, nakita niya ang isang multo na gawa sa laman at buto. Sa dulo ng mahabang pasilyo, nakatayo si Victoria Madrigal. Nakasuot ito ng isang itim na pantsuit, ang buhok ay perpektong nakapusod, at ang mukha ay walang emosyon, tulad ng dati. Nakikipag-usap ito sa isang lalaking mukhang direktor. 8 taon na ang lumipas, ngunit hindi ito tumanda ni isang araw. Ang aura ng kapangyarihan at panganib na nakapalibot dito ay nanatiling buo. Agad na naramdaman ni Tina ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Otomatiko niyang hinila si Aya palapit sa kanya, na para bang ang kanyang katawan ay kayang maging isang kalasag laban sa masamang tingin ng babae. Napayuko siya, nagdarasal na sana hindi siya mapansin. Ang presensya pa lamang ni Victoria ay sapat na para gumuho ang lahat ng tapang na sinubukan niyang buin kanina. Ang plano niyang sabotahe ay tila isang laro ng bata kumpara sa panganib na dala ng babaeng iyon. Aurora Reyes. Ang tawag ng babaeng may clipboard ay parang isang putok ng baril sa kanyang tainga. Napatalon siya sa gulat. Anak, ikaw na, bulong niya kay Aya, sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang boses. Galingan mo, ha? Tandaan mo ang sinabi ni Mama. Laging masaya at malakas ang boses. Hinalikan niya sa noo ang anak. Tumayo si Aya at buong tapang na sumunod sa babae, patungo sa isang malaking pintong may nakasulat na Audition Room 1. Naiwan si Tina na mag-isa sa kanyang upuan, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pinanood niya ang pagsara ng pinto, at pakiramdam niya ay ipinasok niya ang kanyang anak sa lungga ng isang leon. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Tumingin siya sa kanyang relo. 5 minuto. 10 minuto. 15 minuto. Bakit ang tagal? Ang ibang mga bata ay hindi naman nagtagal ng ganoon. Hindi niya na kaya. Ang pag-upo at paghihintay ay mas masahol pa sa anumang parusa. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Tumayo siya, ang kanyang mga binti ay nanginginig, at dahan-dahang lumakad palapit sa pinto ng audition room. Itinapat niya ang kanyang tainga sa malamig na kahoy, sinusubukang makarinig ng kahit ano. Ngunit masyadong makapal ang pinto. Wala siyang marinig kundi ang malabong tunog ng mga boses. Huminga siya ng malalim at umatras ng isang hakbang. Kalma lang, Tina. Matatapos din ito. Lalabas si Aya at uwi na kayo. Tapos ang lahat. Sa mismong sandaling iyon, ang pinto na kanina pa niya tinititigan ay bumukas. Napaatras si Tina. Inaasahan niyang makita ang kanyang anak o ang babaeng may clipboard. Ngunit ang taong lumabas ay hindi isa sa kanila. Isang matangkad na lalaki. Nakasuot ng simpleng itim na t-shirt at maong. Ang buhok nito ay bahagyang magulo na para bang kanina pa ito pinaglalaruan ng kanyang mga kamay. Lumabas siya para kumuha ng isang bote ng tubig mula sa dispenser na nasa tabi lamang ng pinto. Nang lumingon siya pabalik, ang kanyang mga mata, ang mga matang kayang magpaibig sa milyon-milyong manonood, ang mga matang minsan ay tumitig sa kanya na para bang siya ang buong mundo, ay sinalubong ang kanyang mga mata. Tumigil ang oras. Huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng studio ay naglaho. Gabriel Serrano. Ang kanyang Gebe. 8 taon. 8 taon ng pagtatago, pag-iwas at pagtakbo. At sa isang iglap, sa isang ordinaryong pasilyo ng isang studio, ang lahat ng iyon ay nagwakas. Nakatayo sila roon, ilang talampakan lamang ang layo sa isa't isa, ngunit tila isang karagatan ng sakit at mga lihim ang namamagitan sa kanila. Nakita ni Tina ang gulat sa kanyang mukha, ang parehong gulat na tiyak na nakikita niya ngayon sa mukha niya. Ang kanyang pangalan ay tila nabuo sa mga labi nito, isang salitang hindi binigkas ngunit narinig ng kanyang kaluluwa. Tina! At sa isang sandaling iyon, alam ni Tina, na may kasiguraduhang kasing sakit ng isang punyal sa dibdib, na ang lahat ay nagbago. Tapos na ang pagtatago. Ang paghaharap na kanyang kinatatakutan ay narito na. Parang isang eksena mula sa isang pelikula kung saan biglang nag-slow motion ang lahat. Ang bote ng tubig na hawak ni Gabriel ay tila nagyelo sa kanyang kamay.
Ang mga boses sa paligid ay naging isang malayong ugong. Ang tanging malinaw sa kanyang pandama ay ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Tina! Ang pangalan ay sumabog sa kanyang isipan na parang isang bomba, nagwasak sa pader ng 8 taong pagmamanhid at pagkukunwari. Ito siya. Mas payat, marahil. May mga linya ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata na wala roon dati. Ngunit siya pa rin ito. Ang kanyang Tina. Ang babaeng naglaho na parang multo, dala ang isang piraso ng kanyang kaluluwa. Anong ginagawa mo dito? 1,000 tanong ang nagsiksikan sa kanyang isipan, bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Galit. Pangungulila. Pagkalito. Ang lahat ng emosyong 8 taon niyang ibinaon ay biglang umahon, nagbabantang apawan siya. Ngunit siya si Leo Castillejo. Ang kanyang mukha ay ang kanyang puhunan. Ang pagiging kalmado sa ilalim ng presyon ay ang kanyang sinanay na sining. Sa kabila ng kaguluhan sa kanyang dibdib, pinilit niyang panatilihin ang isang blangkong ekspresyon. Hindi ito ang lugar. Hindi ito ang oras. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Tina. Isang dalisay, hindi maitatagong takot na tila tumago sa kanya. Para itong isang mailap na usa na biglang nasukol ng isang mangangaso. Bago pa man siya makapagsalita, mabilis itong yumuko at naglakad palayo, pabalik sa waiting area, tila sinusubukang magtago sa sarili nitong anino. Huminga ng malalim si Gebe, ipinikit ang mga mata sa isang saglit para mabawi ang kontrol, at pumasok muli sa audition room, isinasara ang pinto sa likuran niya. Sa loob, ang direktor na si Direk Manny at ang ilang staff ay nakatingin sa kanya. Sa gitna ng silid, nakaupo ang batang si Aurora Reyes. Nang makita siya, ang mga mata ng bata ay biglang lumaki at kumislap, isang halo ng pagkamangha at paghanga. Serlio, bulong ng bata, tila hindi makapaniwala. Isang ngiti ang pilit na isinilay ni Gabe sa kanyang mga labi para sa bata. Hello, Aurora. Ngunit ang kanyang isip ay nasa labas pa rin ng silid, kasama ng babaeng bigla na lang bumalik mula sa nakaraan. Reyes. Aurora Reyes. Tina. Celestina Reyes. Ang mga piraso ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na parehong imposible at hindi maiiwasan. Hindi. Hindi maaari. Nagkataon lang ba ang lahat? Galing ng bata, Leo, sabi ni Direk Manny, pumuputol sa kanyang pag-iisip. May kakaibang lalim. Pero medyo kakaiba ang interpretasyon. Pinipilit niyang maging masaya kahit malungkot ang eksena. Sabi daw ng mama niya. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Gabe na parang isang sampal. Sabi daw ng mama niya. Si Tina. Sinusubukan ni Tina na isabotahe ang audition ng sarili niyang anak. Bakit? Biglang nag-iba ang lahat. Hindi na ito isang simpleng audition. Isa na itong investigasyon. Ako na ang bahala, Direk, sabi ni Gabe, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Lumakad siya palapit sa bata at lumuhod para maging kapantay nito. Tinitigan niya ang mukha ni Aurora. Hinanap niya ang anumang bakas. Aurora, malumanay niyang sabi. Kalimutan mo muna lahat ng sinabi sa'yo. Kalimutan mo ang sinabi ng mama mo. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ng bata. Magtiwala ka sa akin. Gusto kong gawin natin ulit ang eksena. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong maramdaman mo lang. Huwag kang umarte. Maging ikaw lang, okay? Tumango ang bata, ang mga mata ay nakatuon sa kanya, puno ng tiwala. Ako si Mateo, sabi ni Gabe, ang kanyang boses ay nagbago, naging mas malalim, mas malungkot, ang boses ng kanyang karakter. Matagal akong nawala. Marami akong pagkakamali. Ngayon, nandito ako sa harap mo. Anak. Ang salitang i-anak-ki ay lumabas sa kanyang bibig na may kakaibang bigat. Tinitigan siya ni Aurora. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinilit mumiti. Sa halip, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga balikat. Hinayaan niyang mamuo ang kalungkutan sa kanyang mga mata. At pagkatapos, sa isang tinig na mas malinaw at mas masakit kaysa sa narinig niya sa video, sinabi nito ang parehong linya. Saan-saan ka po galing? Ngunit may idinugtong ito. Isang linyang wala sa script. Isang linyang tila nagmula sa kaibuturan ng isang pusong bata. Bakit ngayon ka lang po?
Sa sandaling iyon, hindi na si Leo Castillejo ang kaharap ng bata. Si Gabriel Serrano ang naroon. Ang mga salita ni Aurora ay tumago sa lahat ng kanyang depensa, direkta sa sugat na 8 taon na niyang itinatago. Para siyang sinampal ng katotohanan. Hindi niya napigilan ang sarili. Isang tunay na emosyon ang kumawala sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Patawarin mo ako, bulong niya, at ang mga salitang iyon ay hindi para sa karakter na si Mateo, kundi para sa sarili niya, para sa isang kasalanang hindi pa niya lubos na naiintindihan. Ang koneksyon sa pagitan nilang dalawa ay hindi maikakaila. Ito'y kuryenteng dumaloy sa silid, isang bagay na naramdaman ng lahat. Nakita ni Gabi ang pagkamangha sa mukha ni Direk Manny. Alam na nila. Ito na ang hinahanap nila. Ngunit para kay Gabi, may mas malalim na kahulugan ang lahat. Habang nakatitig siya kay Aurora, nakita niya ito. Isang bagay na hindi niya napansin sa video. Ang hugis ng mga mata ng bata kapag ito ay nalulungkot. Parehong-pareho sa kanya. Isang malamig na agos ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Pinakawalan niya ang kamay ng bata at mabilis na tumayo. Okay na, Direk. She's the one. Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang lumabas ng silid, ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Kailangan niyang makausap si Tina. Kailangan niya ng mga sagot. Nakita niya si Tina sa dulo ng pasilyo, nagmamadaling hila-hila si Aurora na kalalabas lang mula sa kabilang pinto. Tila gusto na nitong tumakas, maglaho muli na parang bula. Hindi na niya ito hahayaan. Tina! Ang tawag niya ay umalinggaw sa pasilyo. Huminto si Tina, nanigas na parang isang estatwa, ngunit hindi lumingon. Nilapitan niya ito, ang bawat hakbang ay mabigat. Nang makarating siya, hinawakan niya ang braso nito para pigilan ito sa pag-alis. Ang pakiramdam ng balat nito sa kanyang kamay pagkatapos ng 8 taon ay nagpadala ng isang pamilyar na kuryente sa kanyang katawan. Sandali lang, pakiusap niya. Dahan-dahang lumingon si Tina. Ang mukha nito ay isang maskara ng pagkataranta. Ang mga mata nito ay nagmamakaawa. Gebe, pakiusap, wag dito. Mama, sino po siya? Tanong ng maliit na boses sa tabi nila. Nakatingala si Aurora, ang tingin ay pabalik-balik sa kanilang dalawa, ang pagkalito ay malinaw sa kanyang mukha. Hindi pinansin ni Gabi ang tanong ng bata. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang kay Tina. Hinilan niya ito ng bahagya palayo sa mata ng marami, sa isang mas liblib na bahagi ng pasilyo, malapit sa isang fire exit. Naiwan si Aurora kasama ng isang production assistant na abalang-abala sa cellphone nito. Nang sa wakas ay solong-solo na niya si Tina, binitawan niya ito. Nakasandal ito sa pader na parabang iyon na lamang ang sumusuporta sa kanya. Tinitigan niya ito, ang lahat ng sakit at galit na naipon sa loob ng 8 taon ay nag-uumapaw na ngayon. 8 taon, Tina, simula niya, ang kanyang boses ay mababa, nanginginig at puno ng hinanakit. 8 taon kang nawala na parang bula. Isang sulat. Iyon lang ang iniwan mo. Walang paliwanag, walang paalam. Basta na lang wala. Napayuko si Tina, hindi makatingin sa kanya. Gebe, hindi ito ang oras. Kailan ang tamang oras, Tina? Bahagyang tumaas ang kanyang boses, hindi na napigilan ang frustrasyon. Pagkatapos ng isa pang 8 taon? O hindi na kailanman? May karapatan akong malaman. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ibinalik niya ang kanyang boses sa isang desperadong bulong. Bakit? Sabihin mo sa akin, bakit ka umalis? Tumingin sa kanya si Tina, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang mga luha na namumuo sa mga mata nito. Ngunit sa likod ng mga luha, nakita rin niya ang isang pader na ayaw pa ring gumuho. Hindi mo maiintindihan, sabi nito, ang boses ay basag. Subukan mo ako, git niya. Dahil ang batang iyon, Tina, ang anak mo, natigilan siya, hindi niya kayang bigkasin ang tanong na nagliliyab sa kanyang isipan. Ang tanong na maaaring magpabago sa lahat. Tinitigan niya ng mariin si Tina, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, nagmamakaawa, humihingi ng isang sagot na matagal na niyang dapat nalaman. Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin sa pagitan nila, mas mabigat at mas nakakatakot kaysa sa anumang salita. Ang tanong ni Gabi ay hindi binitiwan ng mga salita, ngunit umalinggaw ito sa makipot na pasilyo na mas malakas pa sa isang sigaw.
Nakita ito ni Tina sa kanyang mga mata, ang nag-aapoy na pagkalito, ang desperadong pangangailangan para sa katotohanan, ang unti-unting pagbuo ng isang hinala na nakatakdang durugin ang kanilang dalawa. Ang puso ni Tina ay parang isang ibon na nakakulong sa kanyang dibdib, parahas na ibinabangga ang sarili sa mga tadyang, gustong makawala. Ang lahat ng kasinungalingan at pader na itinayo niya sa loob ng 8 taon ay nagsisimula ng gumuho sa ilalim ng bigat ng kanyang titig. Ito na. Sasabihin na niya. Sasabihin na niya ang lahat. Tungkol sa pagbubuntis niya, tungkol sa takot, tungkol sa pag-alis para protektahan siya. Gabriel. Isang boses ang pumutol sa sandali. Isang boses na malamig na parang yelo, matalas na parang bubog. Isang boses na kilalang-kilala ni Tina. Lumingon sila pareho. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Victoria Madrigal. Ang kanyang postura ay perpekto, ang kanyang mukha ay isang blankong canvas, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Tina na may kasamaang nagpadala ng yelo sa mga ugat nito. Ang bawat hakbang ni Victoria palapit sa kanila ay tila nagpapabagal sa oras, nagpapabigat sa hangin. May problema ba dito? Tanong ni Victoria. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagbabanta. Ang tanong ay para kay Gabi, ngunit ang mga mata nito ay hindi umaalis kay Tina. Iyon lang ang kailangan ni Tina para maalala ang lahat. Ang banta. Ang kapangyarihan ng babaeng ito. Ang kakayahan nitong sirain hindi lang si Gabi, kundi pati na rin si Aya. Ang munting tapang na naipon niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na takot na naging kasama niya sa loob ng 8 taon. Tumingin siya kay Gabi, at sa huling pagkakataon, pinili niyang magsinungaling. Pinili niyang saktan ito para iligtas. Walang problema, sabi ni Tina, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit pinilit niyang maging matatag. Humarap siya kay Gabi, iwinaksi ang lahat ng emosyon sa kanyang mukha, at isinuot ang maskara ng isang estranghero. Umalis ako dahil iyon ang gusto ko. Hindi na kita mahal noon. Pinili ko ang sarili ko. Ang mga salita ay laso na lumabas sa kanyang bibig, at nakita niya ang epekto nito kay Gabi. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata nito na namatay at napalitan ng isang pamilyar na sakit. Ang sakit na siya mismo ang nagdulot 8 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mukha ay nanigas, ang kanyang mga panga ay nagtiim, at ang liwanag sa kanyang mga mata ay tuluyang nagdilim. Hindi na ito nagsalita. Tumalikod na lamang ito at naglakad palayo, ang bawat hakbang ay tila isang pag-amin sa pagkatalo. Iniwan si Tina kasama ang babaeng dahilan ng lahat ng kanyang pagdurusa. Magaling, bulong ni Victoria nang silang dalawa na lang ang naiwan. Natutuwa akong malaman na marunong ka pa ring sumunod sa usapan, Celestina. Hindi sumagot si Tina. Hinilan niya ang sarili mula sa pader at nagmamadaling lumakad palayo, pabalik sa kung nasaan si Aya. Kailangan nilang umalis. Ngayon din. Ang biyahe pa uwi ay balot ng katahimikan. Si Aya, na naramdaman marahil ang tensyon, ay hindi na gaanong nagsalita. Tumingin lang ito sa labas ng bintana ng taxi. Si Tina naman ay nakatitig lamang sa kawalan, ang mga salitang sinabi niya kay Gabi ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Hindi na kita mahal noon. Pinili ko ang sarili ko. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit mabilis niya itong pinunasan bago pa man makita ni Aya. Kinabukasan, isang tawag mula sa production company ang nagkumpirma sa kanyang pinakamatinding kinatatakutan. Congratulations, Miss Reyes. Your daughter, Aurora, got the part. Ang masayang boses sa kabilang linya ay parang isang hatol ng kamatayan para kay Tina. Si Aya, na narinig ang balita, ay tumalon sa tuwa. Ang kanyang mga sigaw ng kagalakan ay parang mga punyal na tumutusok sa puso ni Tina. Paano niya sasabihin sa anak na hindi nila ito maaaring tanggapin? Paano niya wawasakin ang isang pangarap na abot kamay na? Ang gabi ay dumating na may kasamang mabigat na ulan, tila nakikiramay sa kadiliman sa puso ni Tina. Matapos niyang patulugin si Aya, umupo siya sa maliit nilang sala, hawak ang isang tasa ng lumamig ng tsaa. Ang tunog ng kampana sa pinto ng panaderya ang nagpagulat sa kanya. Sino ang bibisita ng ganoong kagabi? Nang buksan niya ang pinto, ang takot na kanina pa niya sinusubukang kalimutan ay nagbalik ng buong buo. Nakatayo sa ilalim ng ulan na maihawak na itim na payong ay si Victoria Madrigal. Pwede ba akong pumasok? Tanong nito, bagamat ang tono ay hindi nagtatanong, kundi nag-uutos.
Walang nagawa si Tina kundi ang tumabi para padaanin ito. Pumasok si Victoria, inilapag ang basang payong sa may pintuan, at nilibot ng tingin ang maliit na panaderya. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng pangmamaliit, na para bang ang simpleng lugar na iyon ay isang dumi sa kanyang mamahaling sapatos. Simple lang pala ang buhay na ipinagpalit mo sa isang kinabukasan kasama si Gabriel, puna ni Victoria, ang kanyang boses ay puno ng pang-uyam. Isang panaderya na amoy lumang harina. Hinarap siya ni Tina. Ano ang kailangan mo, Victoria? Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victoria, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito sa counter at ipinatong dito ang isang makapal, puting envelope. Dumulas ito sa ibabaw ng makinis na kahoy at huminto sa mismong harapan ni Tina. Ano ito? Tanong ni Tina, kahit na ang puso niya ay nagsisimula ng kabahan. That is 500,000 pesos. Cash, sabi ni Victoria. Isang maliit na halaga para sa akin, ngunit sapat na siguro para makapagsimula ka ng bagong buhay sa probinsya. Malayo dito. Malayo sa amin. Tinitigan ni Tina ang envelope. Naramdaman niya ang pamilyar na galit na namumuo sa kanyang dibdib. Hindi ko kailangan ng pera mo. Tumawa si Victoria, isang tawang walang kagalakan. Huwag kang magpanggap na may dangal ka, Celestina. Lahat ng tao ay may presyo. Ang tanong lang ay kung magkano. Itinulak nito ang envelope palapit pa kay Tina. Ito ang bayad para sa pag-atras ng anak mo sa pelikula. Umiling si Tina. Hindi. Ang ngiti sa mukha ni Victoria ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at mapanganib na ekspresyon. Lumapit ito, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay Tina. Ang kanyang boses ay naging isang nakakakilabot na bulong. Nakita ko ang pagtitinginan ninyo kanina sa studio. Nakita ko ang mga tanong sa mata ni Gabriel. Hindi siya tanga. Sa oras na magsimula silang magtrabaho araw-araw, sa oras na makita niya ang mga kilos ng bata, ang mga allergy, ang araw ng kapanganakan magtatagpi-tagpi siya ng mga bagay-bagay. Huminga si Victoria ng malalim, tila ninanamnam ang takot na nakikita nito sa mukha ni Tina. At ito ang huling babala, Celestina, pagpapatuloy nito, ang bawat salita ay may diin. Lumayo ka kay Gabriel, kung ayaw mong masira hindi lang ang buhay niya, kundi pati ang kinabukasan ng bata. Anong ibig mong sabihin, nanginginig na tanong ni Tina. Isipin mo, sabi ni Victoria. Isang malaking eskandalo. Ang pinakasikat na aktor sa bansa, may tinatagong anak sa loob ng 7 taon. Ang media ay magpipiesta. Ang mga kontrata niya, ang mga endorsement, lahat ng pinaghirapan niya maglalaho. At ang anak mo, ang inosente mong anak, ang kanyang mukha ay malalathala sa bawat tabloid. Susundan siya ng mga paparazzi sa eskwelahan. Ang kanyang buhay ay magiging isang impyerno. Gusto mo ba iyon para sa kanya? Napaurong si Tina, napasandal sa pader, ang kanyang mga binti ay tila nawala ng lakas. Ang bawat salita ni Victoria ay isang patalim na sumasaksak sa kanyang pinakamalaking kinatatakutan. Gawin mo ang tama, Celestina, sabi ni Victoria, muling ibinalik ang kalmadong boses. Kinuha nito ang payong at naglakad patungo sa pinto. I-pull out mo ang bata. Sabihin mong nagkaroon ng family emergency. Sabihin mo kahit anong dahilan. At pagkatapos maglaho kayo. Para sa ikabubuti ng lahat. At sa pagsara ng pinto, naiwan si Tina sa gitna ng kanyang maliit na panaderya, nakatitig sa envelope na parang isang ahas na naghihintay na tuklawin siya. Ang bigat ng 500,000 piso ay tila mas mabigat pa kaysa sa buong mundo. Ang mga salita ni Tina ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Hindi na kita mahal noon. Pinili ko ang sarili ko. Sinubukan niyang paniwalaan iyon. Sa loob ng 2 araw, sinubukan niyang lunurin ang sarili sa trabaho, sa mga pagpupulong, sa alak. Sinubukan niyang ibalik ang pader na naghihiwalay kay Gabriel Serrano at Leo Castillejo. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, hindi ang sakit na mga salita ni Tina ang kanyang nakikita, kundi ang takot. Ang dalisay na takot sa mga mata nito nang dumating si Victoria. At higit sa lahat, nakikita niya ang mukha ni Aurora. Ang mga mata ng bata ay humahabol sa kanyang mga panaginip. Ang tanong nitong, bakit ngayon ka lang po, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. May mali. Isang malaking mali.
Nasa gitna siya ng isang photoshoot para sa isang mamahaling relo nang unang tumama sa kanya ang isang piraso ng palaisipan. Ang event coordinator ay nag-abot sa kanya ng isang tray ng mga pagkain. Sir Liu, snacks po. May cashew nuts po dyan, paborito ni Ropo, sabi ng coordinator. Kukuha na sana siya nang biglang pumasok sa isip niya ang isang alaala mula sa audition. Pagkatapos ng matagumpay na eksena, binigyan ng staff ng isang maliit na chocolate bar si Aurora bilang gantimpala. Kinuha ito ng bata, ngunit bago kainin ay tiningnan ang wrapper. Ay, may money po pala. Bawal po ako dyan, sir, sabi nito, ibinabalik ang chocolate. Allergy sa money. Katulad niya. Sir Leo, tanong ng coordinator, napansin ang kanyang pagkatulala. Salamat, sabi ni Gabe, umiling. Busog pa ako. Ang maliit na detalye na iyon ay parang isang susi na nagbukas ng isang pinto sa kanyang isipan. Bigla, ang lahat ng maliliit na bagay ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan. Kinagabihan, sa kanyang penthouse, imbes na basahin ang script, binuksan niya ang kanyang laptop. Kinuha niya ang kopya ng profile ni Aurora Reyes na ipinadala sa kanya ng casting agency. Tinitigan niya ang impormasyon. Pangalan, Aurora T. Reyes. Edad, 7. Kaarawan, October 26. October 26. Ang puso ni Gabi ay biglang tumigil sa pagtibok. October 26. Ang petsa ng kanilang anniversary ni Tina. Ang gabi kung kailan, 8 taon na ang nakalipas, sa ilalim ng mga bituin sa Tagaytay, ipinangako nila ang walang hanggan sa isa't isa. Ang gabing iyon. Kinakabahang kinuha niya ang isang kalendaryo at nagsimulang magbilang pabalik. 7 taon at 9 na buwan. Hindi. Impossible. Ngunit ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang matematika ay perpekto. Ang hinala ay naging isang dambuhalang halimaw sa kanyang isipan, kumakain sa lahat ng kanyang natitirang katiwasayan. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan, isang taong nandoon bago pa man dumating si Victoria. Isa lang ang pumasok sa kanyang isip. Kinabukasan, hindi siya nagpunta sa kanyang naka-schedule na give-it session. Sa halip, nagmaneho siya papunta sa isang maliit, tahimik na subdivision sa Marikina. Huminto siya sa harap ng isang simpleng bungalo na may maliit na hardin sa harapan. Ilang sandali siyang nanatili sa loob ng kotse, nag-ipon ng lakas ng loob. Pagkatapos ay bumaba siya at kumatok sa pinto. Ang nagbukas ay isang lalaking nasa mga huling taon na ng 50, medyo may kapusyan na ang buhok, ngunit malakas pa rin ang pangangatawan. Si Mang Tonyo. Ang kanyang personal na driver sa loob ng 15 taon, mula pa noong nagsisimula pa lamang siya. Nagretiro ito 2 taon na ang nakalipas. Isa siya sa ilang taong nakakita sa tunay na Gabriel Serrano sa likod ni Leo Castillejo. Ang gulat sa mukha ni Mang Tonyo ay hindi maikakaila. Sir Gabe, anong ginagawa niyo po dito? Mang Tonyo, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Gabe, ang kanyang boses ay seryoso. Pinatuloy siya ni Mang Tonyo sa loob. Ang bahay nito ay simple lang ngunit malinis. Ipinagtimpla siya nito ng kape. Umupo sila sa kanilang maliit na sala. Kamusta na po kayo, sir? Tanong ni Mang Tonyo. Napapanood ko pa rin po kayo palagi. Ang galing niyo pa rin. Salamat, Mang Tonyo, sabi ni Gebe. Pero hindi po iyan ang ipinunta ko dito. Tinitigan niya ng diretso ang mga mata ng matanda. Kailangan ko po ng tulong niyo. Kailangan kong alalahanin ang isang bagay. Nakita ni Gabi ang pagbabago sa ekspresyon ni Mang Tonyo. Ang dating masayang mukha ay napalitan ng pag-iingat. Tungkol po saan, sir? Huminga ng malalim si Gabe. 8 taon na po ang nakalipas. Bago-bago umalis si Tina. Ang pagbanggit sa pangalan ay tila nagpabigat sa hangin sa pagitan nila. May naaalala po ba kayong kakaiba sa mga araw bago siya nawala? Kahit ano, Mang Tonyo. Kahit pinakamaliit na detalye. Yumuko si Mang Tonyo, tinitigan ang tasang hawak. Nanatili itong tahimik ng ilang sandali, tila nag-aatubili. Ang katahimikan nito ay mas malakas pa sa isang kumpirmasyon para kay Gabe. May alam ito. Mang Tonyo, pakiusap, giit ni Gabe, ang kanyang boses ay naglalaman na ng pakiusap. Alam kong matagal na kayong tapat sa akin.
Ngayon ko po pinakakailangan ang katapatan na iyon. Nag-angat ng tingin ang matanda at sa mga mata nito ay nakita ni Gabi ang awa. Sir, matagal na po iyon. Baka po guni-guni ko lang ni. Sabihin niyo pa rin po. Huminga ng malalim si Mang Tonyo, tila naghahanda sa isang mabigat na revelasyon. Isang gabi po noon, mga 2 araw bago-bago ang sulat. Galing po tayo sa isang event, ihahatid ko na sana kayo pauwi, pero tumawag po si Ma'am Victoria. Ang pangalan ni Victoria ay nagdulot ng panlalamig sa batok ni Gebe. Sabi po niya, may emergency daw po sa opisina at kailangan kayo. Pero ang utos niya sa akin, ihatid ko muna siya sa isang lugar. Isang coffee shop sa may Katipunan, pagpapatuloy ng matanda. At, tanong ni Gabe, ang kanyang puso ay nagsisimula ng bumilis. Nag-antay po ako sa kotse, sir. Pero nakita ko po kung sino ang kamiting niya sa loob. Tumingin ito kay Gabi na may pag-aalala. Si Ma'am Tina po. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Gabi. Si Victoria. At si Tina. Magkasama. Ano po ang napag-usapan nila, halos pabulong na tanong ni Gabi. Umiling si Mang Tonyo. Hindi ko po narinig, sir. Pero nakita ko po ang mukha ni Ma'am Tina paglabas niya. Umiiyak po siya. At mukhang takot na takot. Dinukot ng matanda ang kanyang panyo at pinunasan ang namumuong pawis sa kanyang noo. Kinabukasan po noon, sinabi niyo sa akin na wala na siya. Nanigas si Gebe sa kanyang kinaupuan. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Ang biglaang pag-alis ni Tina. Ang liham na tila isinulat ng walang emosyon. Ang pagpipilit ni Tina na isabotahe ang audisyon ng sariling anak. Ang takot sa mga mata nito nang makita si Victoria. Ang pagtatagpo ni Victoria at Tina bago ang paglalaho. Lahat ng ito ay itinuturo sa isang tao. Isang malupit, kalkuladong panlilinlang na isinagawa ng taong pinagkatiwalaan niya sa kanyang karera. 8 taon kang nawala na parang bula. Ang mga salitang sinabi niya kay Tina ay bumalik sa kanya, puno ng panunumbat. Hinusgahan niya ito. Kinamuhian niya ito. Sa buong panahong iyon, ang tunay na kalaban ay nasa tabi niya lamang, nagmamanipula sa lahat. At si Tina ay hindi umalis dahil hindi na siya nito mahal. Umalis ito dahil sa takot. Dahil sa isang bagay na ginawa o sinabi ni Victoria. At si Aurora. Ang batang may mga mata niya. Ang batang may allergy niya. Ang batang ipinanganak 9 buwan matapos ang kanilang gabi sa Tagaytay. Anak ko. Ang realisasyon ay hindi isang masayang pagtuklas. Ito ay isang pagsabog ng galit at pagsisisi. Galit kay Victoria sa panloloko nito. Pagsisisi dahil naging bulag siya. Pagsisisi dahil hinayaan niyang mag-isang pasanin ni Tina ang lahat ng ito. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa lahat ng pagkalito. Isang galit na kasing init ng apoy sa impyerno. Tumayo siya, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Salamat po, Mang Tonyo. Malaki po ang naitulong niyo, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraang nakakatakot. Sir, saan po kayo pupunta? Tanong ng matanda, nakikita ang bagyo sa kanyang mga mata. Hindi na sumagot si Gebe. Mabilis siyang naglakad palabas ng bahay, ang kanyang isip ay nakatuon na lamang sa isang bagay. Pumasok siya sa kanyang kotse at kinuha ang cellphone. Tinawagan niya ang kanyang kasalukuyang driver. Nang sumagot ito, ang kanyang boses ay parang isang kulog. Dalhin mo ako sa opisina ni Victoria. May pag-aalinlangan sa boses ng driver. Pero sir, may schedule po kayo ng... Ngayon din, sigaw ni Gabe, ang kanyang boses ay umalinggaw sa loob ng sasakyan, isang sigaw ng isang taong sa wakas ay nagising mula sa isang mahabang, masakit na bangungot. Ang paghaharap ay hindi na maiiwasan. Ang puting envelope ay nakapatong pa rin sa ibabaw ng counter, hindi ginalaw na parang isang malamig at tahimik na saksi sa kanyang pagkatalo. 2 araw na ang nakalipas mula nang bumisita si Victoria, ngunit ang kanyang mga salita ay nanatiling nakatatak sa isipan ni Tina na parang isang mainit na bakal. Ang kanyang buhay ay magiging isang impyerno. Gusto mo ba iyon para sa kanya? Hindi. Iyon ang simpleng sagot. Iyon ang tanging sagot. Sa loob ng 2 araw, pinanood ni Tina si Aya na puno ng kagalakan.
Nagpa-practice ito ng mga linya sa harap ng salamin, nag-imbento ng mga kwento tungkol sa magiging shooting nila ni Iserlio, at nagdadrawing ng mga larawan nilang dalawa na magkasama sa isang movie poster. Ang bawat ngiti, bawat tawa, at bawat pangarap ng kanyang anak ay isang patalim na lalong humihiwa sa kanyang puso. Dahil alam niyang wawakasan niya ang lahat ng iyon. Nagsimula na rin ang bulong-bulungan. Habang nag-scroll siya sa kanyang cellphone isang gabi, nakita niya ang isang blind item sa isang sikat na entertainment blog. Sino itech na A-list actor na biglang naging very hands-on sa pagcasting ng kanyang magiging anak sa bago niyang pelikula. May hawig daw kasi ang lucky child sa kanya, at ang ina ng bata ay isang mysterious ex-girlfriend na bigla na lang naglaho many moons ago. Coincidence lang ba o may tinatagong pamilya si Papa Guapito? Naramdaman ni Tina ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Si Victoria. Sinimulan na nitong isagawa ang kanyang banta, dahan-dahang inilalabas ang kwento para ipitin siya, para bigyan siya ng isang lasa ng eskandalong naghihintay sa kanila. Wala na siyang pagpipilian. Kailangan nilang umalis. Ngayon din. Nagpasya siya. Kakausapin niya si Aya. Sasabihin niyang may biglaang emergency sa probinsya, na kailangan nilang alagaan ang isang may sakit na lola na hindi naman talaga umiiral. Gagamitin niya ang perang iniwan ni Victoria para makapagsimula sila sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila. Isang lugar kung saan si Leo Castillejo ay isang mukha lamang sadsihi at hindi isang multo ng nakaraan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Aya sa kanyang kwarto, sinimulan ni Tina ang masakit na gawain ng pag-iimpake. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang lumang maleta mula sa ilalim ng kama. Ang alikabok na naipon dito ay tila sumisimbolo sa buhay na matagal na niyang ibinaon. Inuna niyang ilagay ang mga damit ni Aya. Ang paborito nitong asul na bestida. Ang t-shirt nitong may drawing ng pusa. Ang maliit nitong sapatos. Sa bawat piraso ng damit, isang piraso ng kanyang puso ang tila nalalagas. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang isang maliit na medyas ni Aya ay hawak sa kanyang kamay, at doon, sa katahimikan ng gabi, hinayaan niyang bumuhos ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan. Isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ng panaderya ang pumunit sa katahimikan. Napatalon si Tina sa gulat, ang puso niya ibiglang kumabog ng malakas. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Sino ito? Gabi na. Si Marco ba? O si Victoria, bumalik para siguraduhing sinusunod niya ang utos. Dahan-dahan siyang lumakad palabas ng kwarto, ang bawat yabag ay maingat. Sumilik siya sa maliit na bintana sa tabi ng pinto. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakatayo sa labas, bas ng ambon ay si Gabriel. Hindi niya alam ang gagawin. Gusto niyang magtago. Gusto niyang magpanggap na walang tao. Ngunit ang pagkatok ay hindi tumitigil. Mas lalo pa itong lumakas, mas desperado. Tina! Alam kong nandyan ka. Pakiusap, mag-usap tayo. Ang boses niya ay basag, puno ng isang emosyong hindi pa niya narinig mula rito. Bago pa man siya makapag-isip, ang kanyang kamay ay kusa ng kumilos, binubuksan ang trangka ng pinto. Bumungad sa kanya si Gebe. Ang kanyang buhok ay basa, ang kanyang damit ay lukot, at ang kanyang mga mata ay pula at pagod. Ngunit sa likod ng pagod, mayroong isang bagong liwanag, isang liwanag ng kalinawan at determinasyon. Wala na ang galit at pagdududa. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking nasaktan, ngunit isang lalaking nakaunawa. Wala siyang sinabi. Tinitigan lang siya nito ng matagal. Pagkatapos ay dahan-dahan itong humakbang papasok, isinasara ang pinto sa likuran nito. Bakit ka nandito, Gabi? Halos pabulong na tanong ni Tina. Hindi ito sumagot kaagad. Sa halip, lumapit ito at marahang hinawakan ang kanyang pisngi. Ang init ng palad nito ay nagpadala ng isang pamilyar na kuryente sa kanyang buong katawan, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Alam ko na, sabi nito, ang boses ay malambing at puno ng pagsisisi. Nakausap ko si Mang Tonyo. Alam ko na ang lahat, Tina. Natigilan si Tina. Mang Tonyo. Ang dati nilang driver. Alam ko ang tungkol sa pag-uusap ninyo ni Victoria. Pagpapatuloy ni Gabi, ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa pisngi ni Tina. Alam kong hindi mo ako iniwan. Itinaboy ka niya. Tinakot ka niya.
At ako, na parang tanga, naniwala sa kasinungalingan niya sa loob ng 8 taon. Ang mga luha ay muling namuo sa mga mata ni Tina. Ang bigat na 8 taon niyang pinapasan ay tila biglang gumaan. May nakakaalam na. Nauunawaan na siya. Patawarin mo ako, Tina, bulong ni Gabi, ang kanyang noo ay nakasandal na ngayon sa noo ni Tina. Patawarin mo ako dahil hindi kita naipagtanggol. Patawarin mo ako dahil hindi ko nakita ang katotohanan. Patawarin mo ako sa 8 taon na pinagdaanan mong mag-isa. Umiling si Tina, ang mga luha ay malaya ng dumadaloy. Wala kang kasalanan, Gebe. Ginawa ko iyon para protektahan ka. At sinira naman ito ang buhay mo, sabi ni Gabe, ang kanyang boses ay puno ng sakit. At ang buhay ng anak natin. Ang mga salitang iyon ay binitiwan niya ng may kasiguraduhan. Hindi isang tanong kundi isang pag-amin. Tumingin si Tina sa kanyang mga mata at tumango, isang tahimik na kumpirmasyon na matagal na nilang dapat ginawa. Niyakap siya ni Gabe ng mahigpit, isang yakap na puno ng 8 taong pangungulila, sakit at pag-ibig. Sa sandaling iyon, sa gitna ng maliit na panaderya, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na ilaw, ang 2 pusong matagal na pinaghiwalay ng mga kasinungalingan ay muling nag-ugnay. Tapos na ang pagtatago, Tina, sabi ni Gabe, humihiwalay ng bahagya para muling titigan siya. Hindi na kita hahayaang itago pa. Hindi ko nahahayaang saktan ka pa niya. Lalabanan natin siya. Ngunit una sa lahat kailangan nating sabihin sa kanya ang totoo. Tumango si Tina, isang maliit na ngiti ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga labi. Tama si Gabe. Si Aya. Karapatan nitong malaman. Sama-sama, bilang isang pamilya, haharapin nila ang lahat. Dahan-dahan silang lumingon, ang kanilang mga kamay ay magkahawak pa rin, patungo sa direksyon ng kwarto ni Aya. Ngunit hindi na nila kailangan pang humakbang. Sa may bukana ng pintuan ng kwarto, nakatayo si Aurora. Hawak niya ang kanyang paboritong teddy bear. Ang kanyang buhok ay magulo mula sa pagkakatulog. At ang kanyang mga mata, ang mga matang minana niya mula sa kanyang ama, ay malaki at bilog, bas ng mga luhang kanina pa marahil pumapatak. Nakatingin ito sa kanilang magkahawak na kamay, pagkatapos ay sa kanilang mga mukha. Ang munting katahimikan ay pinunit ng isang maliit, nanginginig na boses na nagtanong sa isang bagay na magpapabago sa kanilang lahat. Anong katotohanan po? Itay. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pamilya ni Gabriel, Celestina at Aurora. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong paglalaan ng oras, sa inyong pakikinig, at sa pagsama sa akin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwento ni Tina, Gabe, at Aya ay isang paglalakbay din para sa akin, isang karanasang puno ng ngiti, luha, at pagninilay-nilay. Naging tunay sila sa aking isipan, at umaasa akong naging tunay din sila sa inyong mga puso. Ang bawat kwento ay may dalang aral, at ang sa kanila ay isang paalala tungkol sa kapangyarihan ng pag-ibig na nagtitiis, sa tapang na kailangan upang magpatawad, at sa pag-asang laging natatagpuan kahit sa pinakamadilim na sandali. Ipinapaalala nito sa atin na ang pagpapatawad, gaano man kahirap, ay hindi isang regalong ibinibigay natin sa iba, kundi isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili, ang regalo ng kapayapaan. At higit sa lahat, ipinapakita nito na ang tunay na yaman at karangyaan ay hindi matatagpuan sa kasikatan o salapi, kundi sa init ng yakap ng isang pamilyang buo at nagmamahalan. Ngayong nabuklat na natin ang huling pahina, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Ang inyong mga komento at mensahe ay inspirasyon para sa mga susunod pang kwentong ating pagsasaluhan. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento, paalam at maraming salamat.